Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito ay hindi aalisin sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Isang pagpapatuloy ng kwento ni Jonas ang ating narinig mula sa ating unang pagbasa. Pagpapatuloy, ibig sabihin, kahapon may nangyari. Bago ang nangyari sa narinig nating kwento ngayon. Kaunting pagbabalik tanaw lang po sa kung ano ang nangyari kahapon para maunawaan natin ang nangyari ngayon. Kahapon, inutusan si Jonas ng Panginoon na pumunta sa Nineve para mangaral sa mga tao doon. Para mangaral, sapagkat sabi sa ating unang pagbasa kahapon, suko ang langit sa kanilang kasamaan. Imagine niyo, ano kayang kasamaan yun? At suko ang langit sa kanila. Kaya inutusan ng Panginoon, pumunta ka sa Nineve. Turuan mo yung mga tao doon. Kasi suko na yung langit sa kanilang kasamaan. Ngunit sa kabila ng utos na iyon ng Panginoon, hindi sinunod ni Jonas. Hindi niya pinakinggan ang Panginoon. Sa halip, nagpakalayo-layo siya. Sakay ng isang bangka, pumalaot siya sa pagnanais na makapagtago sa Diyos. Imagine niyo rin yun, no? Makakapagtago ka ba sa Diyos? Itong si Jonas, ganun ang ginawa. Dahil ayaw niyang sundin ng Diyos, nagtago sa Diyos, nagpakalayo-layo, sumakay ng bangka. Kaya naman, siya ay napahamak. Hinampas ng malalakas na alon ang bangkang sinasakyan ni Jonas at nadamay pa ang kaniyang mga kasama. Ganito po ang nangyayari kapag tayo ay sumusuway sa Diyos. Kadalasan, tayo ay napapahamak. At may pagkakataon pa na pati ang mga kasama natin o malapit sa atin ay nadadamay, bunga ng ating pagsuway. Ulitin ko lang po, sabi ko kanina, kadalasan, tayo ay napapahamak kapag sumusuway sa Diyos. Hindi naman lagi. Kasi minsan, napapahamak tayo, hindi naman tayo yung may gawa. Kung minsan, gawa ng ibang tao. Yung wala ka namang ginagawa, pero kapahamakan ng
Inabot mo dahil sa ginawa ng ibang tao. Pwede rin yun. Pwede rin namang napahamak ka o napasama ka o naghihirap ka dahil pagsubok sa iyo. Pwede rin yun. Pero kadalasan ng ating kapahamakan ay bunga ng ating pagsuway sa Diyos. Yun yung kadalasan. Pero hindi naman lagi. Malinaw po. Ngayon naman po, sa ating narinig, sa ating unang pagbasa, tila natuto na si Jonas sa kanyang karanasan kahapon. Kasi matapos siyang ihagis ng kanyang mga kasamahan sa bangka, hinagis siya sa dagat. At dahil doon, kinain siya ng malaking isda. At sa loob ng 3 araw, sa loob ng tiyan ng isda, siya'y nanalangin. Tila natuto itong si Jonas. Dahil ngayon, narinig natin, muli siyang inutusan ng Diyos. Inutusan ng Panginoon na pumunta ka sa Nineveh at mangaral ka. Kung kahapon sinuway ni Jonas ang Panginoon, ngayon sinunod na niya. Nangaral na siya at nagsisi naman ang mga taga Nineveh. Sinunod na ni Jonas ang Panginoon. Tingnan mo nga naman, ano po? Kailangan pang mapahamak bago magtanda. Kailangan pang makaranas ng parusa o paghihirap bago matuto. Minsan ganyan tayo no? Kailangan muna nating maghirap bago natin maunawaan na dapat pala nag-iipon. Minsan kailangan muna nating masagasaan bago nating masabing, ay, bawal pala tumawid doon. Napilay tuloy pa ako. Di ba minsan ganun kasi ang tigas ng ating ulo. Si Jonas, ganun ang nangyari. Hinampas pa siya ng alon, hinagis at kinain pa ng isda bago natuto. Mabuti na lang si Jonas natuto. Pero meron iba, napahamak na, hindi pa rin natuto. Nagkasira-sira na ang buhay, pero hindi pa rin natuto. Patuloy pa rin sumusuway. Hindi pa rin nakikinig sa mga payo. May nagsasabi na ayaw pa rin. Ganito po ang nangyari sa magkapatid na Marta at Maria sa ating ebanghelyo. Si Marta nagrereklamo dahil hindi man lang daw siya tulungan ng kanyang kapatid na si Maria na maghanda sapagkat ito'y nakaupo kasama si Jesus at nakikinig sa kanyang mga turo. Maganda yung paalala ni Jesus kay Marta. Ang sabi ni Jesus, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng mga kwento ni Jonas at ng magkapatid na Marta at Maria. Ang piliin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kadalasan, hindi man ito madali o kumbinyente, pero isa lang ang sigurado, mabuting daan at paraan ito. Hindi man madali ang pagpili sa Diyos, isa lang ang sigurado, mabuting daan at paraan ito. Sadya naman po sa mundo, walang madali. Lahat mahirap, pero pwede kang mamili. Kung ang tatahaking daan ay masama o mabuti. At para hindi malito, hanapin lang ang Diyos. Dahil kung nasan ang Diyos, kahit hindi madali, madadala ka sa daang mabuti.
Amen.